Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, magbabahagi tayo ng isang kaalaman mula sa milagro o miracle ng Quran. At ang pag-uusapan natin dito ay ang isang insekto na kung saan ay kung titingnan natin ay walang halaga. Pero napakalaki pala ng kanyang pinsala sa mga tao. At pakinggan muna natin ang aya mula sa Quran sa Suratu Al-Baqarah verse 26. And then, uunawain natin yung aya na to at kung ano ba ang milagro o miracle ng Quran na ating makukuha mula sa aya na tatalakay natin ngayon. Narito po yung aya sa Suratul Baqarah. Inna Allah la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. So yun po mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi sa Quran, Inna Allah la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. So dito lang muna tayo sa aya na to. Ang gusto kong pag-usapan natin dito ay itong halimbawa na ibinigay ng Allah bilang katangian ng mga non-Muslim, mga hipokrito, kaugnay sa lamok. Hinalintulad sila ng Allah sa isang lamok. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nakikimi, hindi nahihiya. Sa tafsir ni Ibn Jarir al-Tabari, hindi natatakot na magbigay siya ng halimbawa, kagaya ng lamok, fama fawqaha. Dito sa fama fawqaha, binabasa na po ito ng mga sahaba na naunawaan nila na fama fawqaha, at sa mga tafsir ng ating mga mufassirun, fama fawqaha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay siya ng halimbawa mula sa mga kanyang nilikha, mula sa mga elepante, donkey, gagamba, at lamok. O langaw, o mas maliit pa sa langaw, kagaya ng lamok. Fama fawqaha, ayon sa tafsir ng ating mga mufassiro, nagkaroon sila ng iba't ibang pakahulugan sa fama fawqaha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nahihiya na magbigay ng halimbawa bilang paghalin tulad sa kanila mga hindi Muslim, kagaya ng lamok. Fama fawqaha, mas malaki pa sa lamok. Fama fawqaha, mas maliit pa sa lamok. Pero dito, mga kapatid, bago lang natuklasan sa pag-aaral ng medisina na fama fawqaha, na mas maliit pa sa lamok, na matatagpuan fawqaha doon sa kanyang itaas. Sa itaas ng likuran o ulo ng lamok. Mayroon pa palang insekto na tinatawag nilang mites o insekto na maliliit, na mas maliit pa sa lamok na yan na nabubuhay sa kanyang likuran. So ngayon lang po ito na-discover. Subhanallah. Alam niyo po, yung lamok na ito mga kapatid, ayon sa pananaliksik ng ating mga nalubhasa, mayroon siyang 100 mata, 100 na mata. Subhanallah, ang daming mata ng lamok. Kung isipin natin, napakaliit na bagay, napakaliit na insekto. Napakaliit na insekto na walang halaga kung titingnan natin, pero grabe ang nagagawa niya. Ito pa talagang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na halimbawa na binanggit niya sa Quran, yung palang napakalaki palang pwedeng mapinsala ng lamok na ito na isa sa mga nilikha ng Allah at kanyang kawal. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Walang nakakaalam sa mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kanya. Itong lamok na to, sundalo rin pala ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Sundalo niya yan.
Hindi yan insekto lang na walang nagagawa. Yan ay mas matindi pa sa mga missile ang kanilang nagagawa. Mayroon silang 100 na mata. 48 ang kanilang ngipin. Ang dami niyang ngipin. 48 ang kanyang ngipin. At ang kanyang kutsilyo, which is ang kanyang paa, na tinatawag na kutsilyo, ay 6. At doon sa kanyang mga kutsilyo na paa, mayroong mga mikhlab, mayroong mga kuko na ginagamit niya sa mga madudulas na lugar at sa mga magagaspang na lugar. Kahit saan siya dumapo, ay dumidikit siya. Ganyan siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo po ba, ang lamok na yan ay mayroon siyang 3 puso. Oh, subhanallah. Sabi nga ng mga uso ngayon, sana all, 3 puso. May 3 puso ang lamok. So sa bawat puso nito, mayroong maliit na tainga, 2 tainga, at may maliit na tiyan. Subhanallah. Kung i-imagine mo, napakaliit na nila lang, pero grabe ang kanyang katangian. At ayon sa ibang pag-aaral na ang dami ng species ng lamok ay 2,700. Pero ayon sa nung nagkaroon ng conference kaugnay sa medisina diyan po sa Turkey na si Dr. Ano ba pangalan ng doktor na yun? Si Dr. Mustafa Ibrahim Hassan, nabanggit niya na ang species ng lamok, ang bilang nila, ang uri ng lamok ay umabot ng 3,000. Napakadaming lamok na ito. Kaya sabi nung isa sa mga dalubhasang doktor ng Amerikano na wala pang insekto dito sa mundo na kasing dami ng lamok ang kanilang ang uri nila umabot sa ganung kadami. Subhanallah, ang daming uri ang lamok na ito. At bilang kaalaman mga kapatid, subhanallah, itong lamok na to ay bukod sa kanyang katangian na yan ay mayroon siyang yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ba'udah is mu'annath, babae. Kung titingnan natin yung aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma ba'udatan fama fawqaha. Dito sa aya na to na nabanggit sa Quran ay tumutukoy sa babae. Dahil ayon sa pag-aaral na ang nagdadala lang ng sakit at sumisipsip sa mga dugo natin, ayon sa pag-aaral na akin na saliksik, ay ang babaeng lamok lamang. At sa dami ng species ng lamok na ito, ay 2 lamang ang nagdadala ng sakit. Ang babae ng Anopheles at saka ang babae ng Culex. Yan po. Sila lang po yung nagdadala ng sakit. Mula sa 3,000 na uri ng lamok, Anopheles at saka Culex lang ang nagdadala ng sakit. Na pinaka matindi na sakit na dala nila ay ang malaria. Subhanallah mga kapatid. Noong nagkaroon ng gera sa Cuba noong 1898 hanggang 1901, umatake ang Amerika, ang sundalo ng Amerika diyan sa isang isla sa Cuba, at nakalaban nila diyan, nagkaroon ng gera sa pagitan ng Amerika at ng Spain, mga Espanyol. At ang namatay sa mga Espanyol sa isla na yan noong 1898 to 1901 ay 500 na Espanyol. At ang naitala na namatay lamang na Amerikano ay isa lang ang namatay na sundalo. Pero alam niyo po ba na nung mamatay ang mga sundalo ng Espanyol ay sinipsip ng lamok ang kanilang mga dugo, yung mga namatay na yan, at inilipat nila, mayroon lang daladalang sakit, virus, ang kanilang host o yung kanilang tinatawag na karayom sa kanilang bibig, at inilipat nila ito sa mga Amerikano. 500 ang namatay sa labanan, sa labanan, gera, baril, sa mga Espanyol, pero ang napatay ng mga lamok na nagdadala ng sakit na malaria sa time na yan, sa mga Amerikanong sundalo, 5,000 times 10. Subhanallah. Nakapatay lang sa kanila lamok.
Lamok lang. 500 na napatay sa gera, pero ang nakapatay sa kanila na mga malalakas ang sandata, lamok lang. 5,000 na namatay sa kanila. Yan ang naitala sa kasaysayan. Lamok lang ang nakapatay sa kanila. Subhanallah. Ganyan ang kasundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, unawain natin. Subhanallah mga kapatid. Matindi ang dalang sakit ng lamok na to. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith, marawahu Bukhari, Inna Allah lam yanzil da'an illa wa anzala lahu shifa. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagbaba ng sakit maliban may kasamang lunas o gamot. At totoo yan mga kapatid, walang sakit sa mundo maliban may gamot. Yung lamok na yan, nandyan din ang gamot sa kanyang sa taas niya. Yung insekto sa kanyang likuran na inyong makikita sa larawan, yan po ay na-discover lang po yan sa huling panahon na po. At ginamitan yan ng zoom sa microscope ng 4,000 to 15,000 times. Zoom. At nakita sa likuran ng lamok ang mga insekto na mas maliit pa sa lamok na nakatira sa kanyang likuran. Subhanallah. Anong gawain ng mga insekto na yan? Na mas maliit pa sa lamok. Fama fawqaha. Yun ang sabi ng Allah sa Quran. Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Hindi nahiya ang Allah subhanahu wa ta'ala o nakikimi na magbigay ng halimbawa. Kagaya ng lamok. Fama fawqaha. Umaliit pa sa kanya. Katulad na sa likod niya. Fama fawq sa likod niya. Ngayon lang na-discover yung tinutukoy sa Quran. Na meron pa palang insekto dyan sa hindi pala yung maliit pa sa lamok na mga insekto, kundi nasa likuran niya mismo yung mas maliit pa sa kanya. Na ayon sa pag-aaral, na itong mga insekto na yan sa kanyang likuran, yan yung kumakalaban sa dala niyang sakit, yung sinisip-sip niyang sakit na nakukuha niya mula sa mga dugo ng tao, ay sinisip-sip na rin ng mga insekto sa kanyang taas, sa itaas niya banda. At mayroong isang dalubhasang doktor, ang sinubukan niya itong kaalamang ito, kumuha siya ng 100 na lamok at lahat ay pinasipsip niya ng sakit. Nilagay niya sa isang kulungan. Tapos, tiningnan niya kung sino ang makapag-transmit sa kanila ng sakit doon sa isang bagay o sa isang hayop. Kung ililipat ba niya, lahat ba ng 100 na yun na may dalang sakit, ay maililipat nila yung sakit na yun ng sabayan doon sa hayop. Subhanallah. 2 lang ang nag-success na nagkapagdala ng sakit. Kasi bago pa niya mailipat yung virus, yung parasite, yung bacteria doon sa isang nilalang o sa tao, ay napupuksa na nung insekto na yan sa likuran o itaas ng lamok na yan. Subhanallah, ganyan tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung walang gamot na dala-dala ang lamok na yan sa kanyang likuran, di lahat sana tayo mauubos tayo sa pagkagat sa atin ng lamok at paglipat ng sakit. Pero bago pa man mailipat ng lamok yung sakit, ay inunahan na po nung insekto na nasa likuran niya. Subhanallah. Yan ang miracle ng Quran. Pinanggit na po ng Allah na nasa likuran na pala niya yung meron palang insekto na nabubuhay sa kanyang likuran na ang hikma, ang wisdom sa pagkakaroon ng insekto na yun din ang gamot. Siya mismo yung sumisip-sip din. Kumbaga bago niya may ilipat, nasisip-sip na nilang virus doon sa lamok na nagdadala ng sakit. Subhanallah. At alam niyo po ba, kasi may lalaking lamok at babaeng lamok. So ayon sa pag-aaral, ang lalaking lamok ay nabubuhay lamang siya ng 10 to 20 days. Ang lalaking lamok ay nabubuhay lamang niya ng 10 hanggang 20 araw. Samantala, ang babaeng lamok mas mahaba ang buhay. Umaabot siya ng 3 araw hanggang 100 araw, 100 days. Kaya nga si Ibn Jarir Tabari, bakit binanggit ng Allah yung pagbibigay ang halimbawa ng Allah sa lamok na ito sa Quran bilang paggalin tulad sa katangian ng mga non-Muslim, mga kafir, mga hipokrito? Dahil sabi niya, kagaya yan sila ng lamok. Sabi niya na kapag dupa ang lamok, nagugutom, humahaba ang buhay niya. Na kapag nabusog na, namamatay. Pag namubusog pala yung lamok, namamatay. So hinalimbawa sila ng Allah na
Dahil sa mundo, nabusog sila ng mundo, nakalimutan nila yung kabilang buhay, nakalimutan nilang Allah kasi nabusog na sila ng mundo, mga bagay. So yan po ang miracle ng Quran, na kung saan binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, fama fawqaha, nasa likuran niya, meron palang insekto sa likuran pala niya. Nagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng halimbawa kagaya ng lamok, fama fawqaha, at insekto na kagaya ng nasa taas pa niya, na mas maliit pa sa kanya. Hindi kinakahiya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bagay na yan. Subhanallah. So yan po mga kapatid, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Hindi ba nila inuunawa ang Quran na sa pamagitan ng kanilang puso? Kasi kung bubuksan lang nila ang kanilang puso at isipan sa pagbabasa ng Quran at pag-unawa dito, yayakapin nilang Islam. Am ala qulubin aqfaluha, o kaya sadyang ang kanilang mga puso ay sarado na at sinilyahan natin, hindi na talaga umuunawa. Kasi kung itong Quran mga kapatid, yung pong mga pinag-aralan po ngayon sa siyensya, nasa Quran na po yan. Tapos na po yan. Ngayon lang po na-discover sa panahon lang po natin ngayon. Ngayon lang po kasi nagsilabasan yung mga high-tech na kagamitan na samantala ay nabanggit na po sa panahon pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yan lang po mga kapatid ang karagdagang kaalaman. Inuulit ko po, ang nagdadala lang po ng sakit ayon sa aking nasaliksik ay babae na lamok. Kaya tugma na tugma doon sa aya na ang binanggit lang ng Allah ay ba'udah, babae may tamarbuta. Babae lang ang nagdadala ng lamok at nagsisipsip ng dugo. At hindi po lahat ng dugo natin sinisipsip niyan. Kasi alam niyo po, ang lamok ay napaka-talas. Yung pang-amoy niya, 60 kilometers pa lang nakakaamoy na siya ng pawis ng tao. So, hindi niya nakikita yung mga kulay, kundi mayroon siyang X-ray. Mayroon siyang gamit na X-ray na doon niya nakikita kung nababagay ba yung dugo na kanyang sisipsipin. Kasi pag lumapit na yan sa atin, depende kung magugustuhan niya yung dugo mo. Kung hindi niya magustuhan, lilipat siya doon sa isang tao, doon siya magsisimulang sisipsip ng dugo. Kasi yun yung babae, kailangan niya yung dugo na yan para makabuo siya ng itlog. At nangingitlog yan sila ng umabot ng 300 na eggs. Ano lang, napakadami talaga ng lamok. So, yan po mga kapatid ang konting kaalaman na maibabahagi natin mula sa katangian ng lamok na napakalit na bagay pero napakamapaminsala at isa lang ito sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit na pala na mayroon pala nakatira dyan na insekto pa sa likuran niya na mas maliit pa sa kanya, which is ang wisdom din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay sila rin ang gamot na mula sa dalang sakit ng lamok na ito. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.